Duda ako na wala siya sa birthday party niya. Feeling ko nandun siya. Duda ako na ano, kasi 'di ba, ang dami niyang party-party. Imposibleng baka wala lang picture niya. Andun yun. Hindi ako maniniwala na wala siya sa kanyang sariling birthday party. Ano yung gagastusan mo yun tapos wala ka? Hindi ako naniniwala sa kanila. At kung maniniwala ka sa press release ng mga tao niya, medyo ano ka, medyo it's either you are choosing to be naive or you are, well, in fact, stupid. But anyway, kahapon kasi nag-birthday siya, 'di ba? Minamanmanan pala kasi kahapon lahat ng kanyang party. Yan, oh. Police tracking KOJC events on Kibuloy's birthday. Kahapon to. May mga tracker team po tayo na nagmo-monitor sa mga identified areas ni Pastor Kibuloy. Sabi yan ni Captain Hazel Tuazon. Ngayon mga kotsero, ito lang yung akin. Ito lang yung akin dyan. Parang hindi na ako makapaniwala na hindi pa rin alam ng Davao PNP kung nasaan si Kibuloy. Kasi hindi naman ganun kalaki ang Davao City. Malaki ang Davao Region. Oo, malaki ang Davao Region. But Davao City itself is not that big. I doubt na hindi nila alam kung nasaan si Kibulok. Hindi ko alam kung anong plano nila. Pero I'm more inclined to think that they're just buying time. Pero bago natin gawin yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede namin magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas using GCash, cash pickup sa mga pawn shop, at mga bangko rin sa Pilipinas, syempre. Saan pa ba? Tapos, pag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. I'm more inclined to think that they're just buying time. Meron silang hindi ko alam kung anong plano nila, but for sure alam na nila kung nasaan si Kibuloy. Imposibleng hindi. Kasi mga kotsero, kung hindi man nila matrack si Kibuloy mismo, kasi ang excuse nila, walang hawak doon na cellphone si Kibuloy. Yun ang sinabi. Wala rong hawak na cellphone si Kibuloy, kaya hindi nila matrack. Okay, siya, walang hawak. Ba't yung mga kasama niya, wala? I'm sure meron na kayong list of known associates ni Kibuloy na hindi gumagalaw ng walang utos ni Kibuloy, di ba? I'm sure meron yung mga yan. Kaya I'm not convinced one bit na may hindi pa nila natutunton si Kibuloy hanggang ngayon. Merong power play na nagaganap dito. May power play na nagaganap dito. Baka may nagtatago sa kanya na malakas na tao. Ngayon, may development. May development ng konti. Bakit? Kasi nag-utos si Presidente. Ay, no mercy daw for child abusers, sabi niya. Actually, hindi naman to related kay Kibuloy. Gusto ko lang isingit. Kasi gusto ko i-emphasize. Walang mercy! Walang awa! Hindi kayo bibigyan ng awa sa mga umaabuso sa mga bata. Yan ang sinabi ni Presidente. Panoorin natin itong balita. Marcos administration wants to crack down on online sexual exploitation. Para sa balitang yan at iba pa, makakausap natin si Mobile Journal Julie Baiza. Inatasan nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Interior and Local Government at Philippine National Police na paigtingin yung crackdown o pagtugis sa mga perpetrator ng online sexual exploitation of children o OSAEC at CSAM o Child Sexual Abuse or Exploitation Material sa Pilipinas. Sabi ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, kitang-kita raw yung pagiging distress at saka bothered ng Pangulo nung matanggap yung ulat ng mga pag-abuso sa mga bata.
On average kasi 11 taong gulang yung nabibiktima ng online abuse. Pero yung pinakabata, 3 buwang gulang na Oh my sanggol, 3 God. months. Oh Madalas my din daw na God. Oh my God. Oh my God. 3 months? 3 months old? Shucks. Parang gusto kong magwala. Parang gusto kong mag-amok ng konti. Dahil dyan sa 3 months old na yan. Kahit naman sigurong sabihan mo na nasa matinong kaisipan, magagalit sa ganun. nangyayari yung pag-abuso sa loob ng tahanan. Ibig sabihin, yung mismong perpetrator, mga magulang, kamag-anak o kaya ay guardian ng bata. Karaniwan silang nagbula sa vulnerable sector o society o mahihirap na mga komunidad. Yung itinuturing ngayon na hotspot ng OSAEC at saka OSAIM sa bansa, Cagayan de Oro, Iligan, at Taguig City. Bukod sa law enforcement, pinatututukan din ni PBBM yung investigation at prosecution ng mga kaso. Malaking hamon daw kasi sa DOJ yung ganitong uri ng kaso kasi hindi lahat ay naire-report o kaya ay nagsasalita tungkol nga sa Kasi kaso. parents Hindi rin nawawala Paano kung sa parents? pinatututukan ng Pangulo yung reintegration at saka rehabilitation. Ibig sabihin, kailangan magkaroon ng emergency shelters at saka mabigyan ng psychosocial services yung victims of online abuse. Sa ngayon, wala pa rin naman daw na itatalang kaso ng paggamit ng artificial intelligence sa online abuse. Pero yung PNP kumukuha na rin sila ng tools na magagamit sakaling mangyari nga yan. Okay, Julie, sorry Ano yung nagbunsod sa administrasyon o sa Pangulo para biglang i-raise itong issue na to? Meron bang particular event or meron bang ranking na international na biglang nadawi tayo? Magkakaroon ng monthly update na simula ngayon tungkol na sa pagtutok ng mga OSAEC at saka CISA Sa and UN cases yan. dito sa Pilipinas. Noong 2022, around 2 million daw yung nabiktima. And hindi rin biro yung halaga ng naipapasok dito sa industriyang to. Hundreds of millions per year simula noong sa tala ng DOJ, simula noong 2019 meron tayo. And ang convictions, Lourdes, umaabot siya ng 200 convictions noong 2022. So, 200 ang na-convict? Oh my God. Parang hirap, no, para sa magulang na gawin mo yun. No? relatively mataas siya, high convictions, kasi tinitiyak daw ng DOJ na malakas yung kaso na ma-file nila versus the perpetrator. At saka ngayon, since online, as low as 200 to 300 pesos, nagbibigay daw ng mga nude photos, mga malalaswang material, yung mga God. perpetrator. Ang mahirap dito, sorry, go. Julie, tatanong ko lang din, may sagot na ba yung DOJ dun sa sinabi naman ni Trillanes na meron na daw mga 50 na police officers Off na topic naman nakausap sa na atin. raw ng ICC? Sabi ni Asek Lavano, consistent daw yung posisyon ng Marcos admin na hindi sila makikipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Sabi nga ni former Senator Trillanes, around 50 PNP officials na yung kinakausap ng ICC ngayon. Sabi ni Clavano, may possible accountability daw yung mga government officials na makikipagtulungan kasi malinaw daw yung government policy. Skip natin yan. 7 officials and Kalang gulo. Off Julie, topic nasaan yan. ang presidente ngayon at ano ang activities for the rest of the day? Kanina, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung unang Joint National Peace and Order Council o NPOC and the Regional Peace and Order Council meeting. Wala pang additional information na inilalabas yung Presidential Communications Office, pero sabi ng PCO, bahagi daw dun sa mga natalakay dyan, Lourdes, yung hakbang ng pamahalaan para sa security, gaya ng mga aksyon laban sa droga at saka yung pagpapalakas din sa cybersecurity ng bansa. Alright. Marami pa kayong tanong pero wala na oras. Maraming salamat. Nakaka-stress yung merong bata, no? 3 months old. But anyway, hindi ako magtataka kay PBBM kung sasabihin niya no mercy. Huwag niyong kawaan yan. Huwag niyong kakaawaan yung mga yan. Ano yung OSAEC?
online sexual abuse or exploitation of children. Tsaka child sexual abuse or exploitation materials, CSAM. No mercy daw to offenders in eradicating all forms of child abuse. Yan ang sinabi ni Presidente. So dalawang klase to, no? Yung OSAEC is the online version of what CSAEC is. Kaya ko lang naman naisip si Kibulok dito kasi yun yung kaso niya. Ayan, no? Child abuse. Tapos yung sa states, yung sa Pilipinas, merong rape, child sexual abuse, tsaka human trafficking. Qualified human trafficking. Sa sa Amerika naman, money laundering, child sexual abuse kasi meron dong 12 years old Yung sa states. Pasok na pasok dun sa Pasok na pasok dun sa category ng CSAEC. Tapos, fraud. Kasama rin yun, yung sa states. So, mukhang hindi makakakuha ng awa kung mako-convict si Kibulok dito. No? Mukhang hindi siya makakakuha ng awa kay Presidente. Sino pa naman kasi maaawa sa ganitong klaseng tao? Di ba? I mean, seriously. It's bad enough na ginawa mo yan sa adult Kapag meron kang inabusong matanda or adult, kahit hindi na matanda, mga adult, meron kang ginahasang adult, meron kang inabuso na adult, masama na yun Masama na yun. Hindi maganda yun. Pero yung gawin mo sa bata. Yung sa kaso ni Kibulok sa Pilipinas, ginawa niyan sa 17-year-old. Qualified yun. Kasi pastoral niya Qualified yun. Yung ginawa niya dito sa Pilipinas. Sa Amerika, 12 years old. 12 years old! 12 years old! Kung hindi kayo magagalit doon, ewan ko na lang ako na makakapagpagalit sa inyo. Totoo lang. Tapos yung mga tao niya, ipagtatanggol siya. Hindi ako magagalit doon sa abogado kasi abogado yun Trabaho niya yun. Kung kinuha siyang abogado at pumayag siya para ipagtanggol itong taong to laban sa charges, well, it is his or her right na maipagtanggol siya. So hindi ko papakialaman yung abogado. Pero yung mga taong voluntary pinagtatanggol siya ng Diyos ko. Anong moral meron tong mga taong to? Seryoso. I mean, syempre, ang depensa nila, hindi pa naman convicted Kayo lang naman nag-aakos etc. O di balik mo yung tanong, sigurado ka bang inosente Paano ka nakasigurado? Binabantayan mo ba si Kibulok na maghapon? Magdamag? Tapos sasabihin nila sa happy birthday, napakabuti mong tao, etc. Oh my God. Dapat nung panahon pa ni Digong nangyari to kasi siya yung init na init sa may pinapatay. So dapat, well, logically speaking or common sense will dictate na dapat nung panahon ni Digong nagkaroon ng death penalty sa Pilipinas. Kaso hindi Sana ngayon magkaroon ng death penalty sa Pilipinas, lalo na sa mga taong gumagawa ng ganitong klaseng krimen. Yung sa vulnerable sectors, mga bata, matatanda, may sakit, may kakulangan sa pag-iisip, disabled, physically, psychologically, emotionally. Kasi maraming maabuso dyan Anyway, pero since ngayon nagtatago pa rin si Kibulok, ang isa sa mga pamamaraan na ginawa ng ating PNP para siguruhin na mahuhuli si Pacquiao ay nirevoke yung gun permit niya. Mga kotsero, sa Pilipinas po, dalawa po ang klase ng firearms permit. Dalawang klase. Actually, tatlo pa nga Yung isa is the license to own and possess, LTOPF.
LTOP. LTOPF. License to own and possess a firearm. Which reminds me, kailangan ko na pala mag-renew. kailangan pumunta akong QC. Kailangan pumunta ng Krame. But anyway, so ayun, LTOPF. Yan. So that's one of the things that you need. To own, para lang magkaroon ng, makabili at magkaroon ng firearm sa tahanan mo. Another license that you need, sa pang-lisensya na kailangan mo, maliban sa LTOPF, ay PTC o Permit to Carry. Yun naman kapag lalabas ka ng bahay. Gusto mong dalhin yung firearm mo na nasa concealed carry, nakatago lang sa damit mo, ganun. Kailangan mo ng PTC, Permit to Carry. Ngayon, pag bibili ka pa ng firearm, may firearms registration ka pa. So technically, you have 3 para bago ka makapag-may-ari ng baril. Kailangan mo ng 3 permit. 2 permit, 1 registration. So 3. Sa Pilipinas, medyo mahigpit ang ating gun law sa Pilipinas. Which I think, mga kotsero, dapat lang mahigpit talaga ang gun law sa Pilipinas. Lalo na, ang mga Pilipino, it seems, walang disiplina pagdating sa paggamit ng baril. Sa States, madali makakuha sa States. Pwede sa car ang bakal kahit LTOP lang. Hindi. Kailangan may PTC ka. Hindi mo pwedeng ilabas sa bahay yan. Kapag ka lang, LTOP ka lang. Pwede mo lang siyang dalhin sa loob ng box. Ganon. Halimbawa, pupunta ka sa range. Mag-shooting ka sa range. LTOP lang ang meron ka. Hindi mo pwedeng i-carry yun. Hindi mo pwedeng i-conceal yun. Bawal. Kahit sa loob ng kotse, bawal yung nasa glove compartment. Hindi pwede. Kailangan nasa case. Nasa case niya, sa gun case niya. Tapos, syempre, gusto mo yung baril na may forma ng konti. Kung gusto mo medyo mahal-mahal, mag-Glock ka. Glock na 15, 9mm, mahina ang 50,000 doon sa Glock. Mahina yun. Kung medyo may budget ka, mga CZ pataas, mga 150, 200,000, yun. Kung medyo may budget ka. Pero kung lang naman, for home protection lang naman, pwede ka nang bumili ng shotgun. Pwede na ngayon mga shotgun na tagte 30K, 40K. Yun, pwede na yun. Pang-bahay lang. Pang-bahay lang yun. One of these days, gawa tayo ng content tungkol sa baril. Kaso nga lang. Pero tingnan natin. Di ba? Malay natin, di ba? Malay natin. So, itong pagkaka-revoke ng mga baril ni Kibuloy, it's not, hindi ito, hindi ito maliit na bagay. Malaking bagay ito. Kasi, unang-una, meron siyang valid permit. May valid permit siya. Ibig sabihin, pumasa siya sa psych test, pumasa sa drug test, pumasa sa lahat ng test. Sige, bulok. So, valid yung permit niya. At hindi mo lang hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin yun. Hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin, bawiin yun, yung permit na yan. Kailangan meron kang cause para tanggalin yan. Kasi nga, mahirap kumuha eh. At di ba, wala naman tayong Second Amendment sa Pilipinas. Pero dahil mahirap siyang kumuha, hindi mo rin siya basta-basta matatanggal. Unless, syempre, yung nag-issue will void it for cause. Kung ano man yung cause. Sabi ng PNP. Yes, PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, told reporters in a message when asked if PNP Chief General Romel Marbil has approved the recommendation to revoke Kibuloy's license to own and possess firearms. Sabi, dahil daw yan, sa rekomendasyon mismo ng PNP FEO. Oh my God. yung PNP FEO na ang nagsabi, oy, tanggalan ka namin. Tanggalan ka namin ng ng barel.
Sabi, the applicant has not been convicted or is currently an accused in a pending criminal case before any court of law for a crime that is punishable with a penalty of more than 2 years. Ayun. Kapag ang kapag ang kaso mo higit pa sa aresto minor, hindi ka pwede. Hindi ka pwede magmay-ari ng baril. Kaya pala, may cost naman pala. May cost lang. Oo. May kaso siya. Ano ba yung kaso niya? Sexual abuse. Child sexual abuse. Human trafficking. Ano bang nun? Ano bang hatol sa ganun? Reclusion temporal? If I'm not mistaken? I think. Or reclusion perpetua is 40 years. 20 to 40 is reclusion temporal. If I'm not mistaken, it's reclusion temporal. So, hindi ka na agad qualified. Ongoing yung case niya. Ang nakasulat kasi dito, has not been convicted. O sabihin, hindi pa nako-convict. Or, is currently accused in a pending criminal case. Ibig sabihin, dapat wala ka ring kaso. Dapat wala ka ring kaso. Ilan yung warrant of arrest mo? 4. Wag na natin bilangin yung wag natin bilangin yung sa Senate tsaka yung sa lower house. Meron kang 2 na kaso. Isa sa Pasig, isa sa Davao. Tapos yung mga kaso na yon, if I'm not mistaken, ang pinaka light sentence na meron siya is arresto mayor. Diyos ko, kaya pala. Pero mga kotsero, may sagot ang kampo ni Kibuloc dito. Anong sagot ni Kibuloc? Dito natawa ako doon sa sinabi ng abogado niya. Panoorin natin. 6 na buwang ultimatum ang ibinigay ng PNP kay Pastor Apollo Kibuloy para magsuko ng mga baril. Yan po ay matapos aprubahan ang pagbawi sa lisensya niya para magmay-ari ng armas. May babala rin sa mga nagkakanlong sa kanya. Nakatutok si June Veneracion. Wherefore, for foregoing considered, the license to own and possess firearms and firearms registration of Apollo Carion Kibuloy are hereby revoked immediately. Ito ang nakasaad sa 3 pahinang resolusyon na pinirmahan ni PNP Chief Romel Francisco Marbil sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pwedeng tanggalan ng pribilehiyo na makapagmay-ari ng baril ang isang gun owner na merong kaso na ang parusa ay mahigit 2 taon. Mas mabigat pa dyan ang mga parusa sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking na kinakaharap ni Kibuloy. Dahil sa revocation order na pinirmahan ni PNP Chief Romel Francisco Marbil, may tuturing ng loose firearms ang 19 na baril na nakapangalan Illegal kay possession na Pastor yun. Apollo Kibuloy. Binibigyan sila ng 6 na buwan para isuko ang mga ito. Kung hindi po nila ito maibabalik po dahil considered loose firearms na rin po ito, maaari po silang maharap sa kaso for illegal possession Illegal of firearms. possession. Pinawalang bisa rin ang lisensya sa baril ng kapwa-akusado ni Kibuloy na kinilalang si Ingrid Canada. Pinag-aaralan daw ng kampo ni Kibuloy kung maghahain ng motion for consideration. Sana hindi po totoo itong aming duda na ipipilit yan para magiging legal justification for the issuance of a search warrant at saka magiging legal justification na naman ito para to search in and all properties of Pastor Kibuloy. Ayaw po Pause muna tayo doon. Stop muna tayo dyan. Bakit? Kasi mga kotsero, natawa naman ako sa sinabi ni Attorney Torion. With all due respect, Attorney Dean Israelito Torion. So what? So what po? If it is a legal justification in order to petition for a search warrant. Di kung ayaw nyo maglabas ng search warrant, di kayo mag-turnover. Pwede naman yun eh. Nakakatawa lang talaga yung dito, excuse. Di kayo mag-turnover, attorney. Pwede naman yun. Hindi naman kailangan lumabas ng kliyente nyo. Importante lang naman makuha ng mapunta sa kustodiya ng PNP, FEO, or PNP
yung mga loose firearms kasi wala na siyang wala na siyang lisensya eh. I-surrender mo. Kung ayaw mo kung ayaw mo magkaroon ng justification for search warrant, o di kayo na po ang mag-surrender, Torre. Di ba? It's a chess match. Chess ho yan eh. Oh, nilabas ng PNP yung kabayo niya. O di maglabas ka ng ika-counter sa kabayo niya. Natawa lang din ako. Natawa lang ako kasi sa comment niya. Parang parang pilit na pinapaikot siya na parang si Kibuloy pa raw yung biktima. Kasi magiging legal justification na naman yan for a search warrant. Nakikita niyo po ba yung salitang legal? Legal, di ba? Kung illegal, di masama. Kung illegal. If it is an illegal justification, di meron kayong cause. Meron kayong dahilan para kontrahin yun. Illegally. Pero kung legal naman, bakit issue? Pato kayo umi-issue sa isang bagay na legal? Ay, ba't naman ho ganon? Umi-issue po tayo kapag illegal. Tulad nga naman ho ng sinabi ng PNP, PNP-FEO, si Kibuloy ay may kaso that is ongoing. Ayan currently an accused in a pending criminal case. Ibig sabihin, ongoing yung kaso ni Kibuloy. May warrant na nga eh. That means, mga kotsero, take note. A total of 19 guns yan. 19. 19 firearms. Amounting to 2.3 million pesos. Worth of bakit mo kailangan ng 19 firearms? Pastor ka eh, ba't ka mayroong 19 firearms? Para saan? Ba't mo kailangan ng 19 firearms? For times like this. For times like this, you need a juicy. Juicy fruit pala. Para daw sa private army. Ngayon lang ako nakakita ng, alam nyo mga kotsero, ngayon lang ako nakakita ng, marami naman akong kilalang pastor na hobby nila, firing. Hobby talaga nila. As in hobby. At mga legit na pastor to hindi to yung mga kulto-kulto tulad ni Kibuloy. Totoong pastor. At ang hobby nila, yun nga, mag-firing range. Pero siguro ang mga baril nila, isa lang, dalawa. Dalawa at most kasi depende sa sa level mo. You can have up to 5. Kung hindi collector Kung hindi collector yung license. You can have up to 5. Sa akin, yung sa lisensya ko, up to 2 firearms. Pwede ako, hanggang dalawa. Parang kay Digong. Ilan yung sa kanya? 500? Tapos idadahilan niya, collector ako eh. Collector? Ibig sabihin, araw-araw kang nagpapapotok ng baril? Let's say, di ba kung collector ka, araw-araw mo lilinisin yung 500? Wala kang gagawin maghapon kundi maglinis ng baril? Collector ka eh. Or nakasabit lang yan sa pader mo, meron kang armory na for viewing lang, di ba? Nakasalamin, etc. I doubt. Walang ganun. Si Kibuloy naman, 19. O sabihin natin collector. Ito pwede yung pang ilusot na collector to kasi 20 lang naman. Diba? Pero again, depende yun sa laman. Depende yun sa content ng mga baril niya. Kaya nga kaya yung pagkakasuspend ng ng lisensya, masakit sa damdamin to, guys. Masakit sa damdamin. Kasi nga, yung halaga ng niya, pambaril niya, 2.3 million. 2.3 million. Nagsalita rin dito si Risa Ontiveros. Actually, I disagree dito sa punto na to. I disagree. Sabi kasi ni Ontiveros, lahat daw kailangan disarmahan.
Lahat? Bakit? Bakit lahat? Eh, paano kung di naman ako party dun sa crime? Nagkataon lang na miyembro ako ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman sa pinagtatanggol natin si KOJC. Pero, di ba, parang, really? Nag-ano na naman kasi, nagka-grandstand na naman kasi. Ba't ako tatdi sa armahan eh? Wala naman akong participation sa krimen na ginawa ni Kibuloy. Hindi naman pangalan ko yung nakasulat sa warrant. Nakakatawa kasi eh. Sabi niya, tiyakin din sana ng PNP na walang mga armas niya ang maiwan sa mga miyembro niya. Oo. So, ibig sabihin yung 19. Kung yung 19, okay lang. Kasi yun nakapangalan yung kay Ibuloy. Kung yung 19. Kasi wala nang lisensya yun eh. Loose firearms na yun eh. So, tanggalin na. Wala na yun. Pero kung personal nila, may sarili silang LTAP at sa LTAP nila nakarehistro yung baril, yung firearm, eh parang wala naman yata sa lugar yun. Akin to eh, akin to, di naman ako hindi ako party dun sa sa krimen ni Kibuloy. Ba't ako damay? Yan. Pero kung yung 19 to, kasama dun sa 19 na firearms, walang problema, go ahead, kunin niyo yun. Medyo medyo grandstanding lang tong ginagawa na to ni Risa Ontiveros. Ang pangit lang. Pero, again, mga kotsero, hindi rin natin maikakaila, hindi rin matatanggal sa isipan natin na kaya merong ganyang karaming armas itong si Kibuloy. Eh baka kasi may private army siya. Baka may private army siya. By the way, I'm not sure kasi most of these things are allegations and insinuations eh. So kung totoo 'yun, kung totoong meron siyang private army, eh wala 'yun. Kailangan talaga i-disband 'yun. Pero ang pangit lang ng suggestion niya na pati yung followers. So halimbawa, ganito na lang, sino bang mga alam nating miyembro doon? Halimbawa, yung mga anchor na SMNI. Sino bang yung pinagtitripan natin palagi, si Admar. Halimbawa si Admar, meron siyang firearm. Halimbawa lang, meron siyang LTAP. May LTOPF siya, meron siyang firearm. At binili niya yun with his own money. Sarili niyang pera. Ngayon, dahil sa sinabi ni Ontiveros, babawiin din yung armas niya. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Bawal yun. Kasi hindi naman ako yung akusado eh. Hindi naman ako yung may pending case. Ba't pati ako damay dyan? Diba? So, I doubt na mangyayari to. Hindi mangyayari to. Nag-aano lang dito, nag-grandstand lang si Risa Ontiveros. As usual, syempre, dilawan sila eh. What do we expect? Dilawan yan eh. Mag-grandstand talaga yan. Hindi lang dyan natatapos ang mga problema ni Kibuloy, meron na rin siyang, hinihilingan na rin siya pala ng hold departure order. So, ang problema kasi dito, mga kotsero, kay Kibuloy, he's a prominent individual eh. Prominent. Sikat. And being that, being a VIP, quote-unquote, and with so many resources. Maraming pera eh. Maraming na-launder na pera eh. So, kailangan talaga magkaroon ng hold departure order against him. Kailangan talaga yan. Kailangan hindi siya makaalis ng bansa. Obvious naman, flight risk ka mo ko. Flight risk eh. Sana one of these days, I think the best way to apprehend this guy is to have someone betray him. Yan ang pinakamagandang paraan para mahuli to si Kibulok. Ang ang pinakamagandang gawin dyan is kung mangumbinsi kayo ng mga tao na tatraidor sa kanya. That's the best way you can do it. And how do you do it?
With money. Money. Tataka nga ako, hanggang ngayon, wala pa ring reward eh. Diba? Offer na kayo ng reward. 2 million sa makakapagsabi ng lehitimong impormasyon sa kinaroroonan ni Kibulok. That's the best way to do it. Yun yung pinakamagandang paraan dyan, mga kotsero. Kasi, tulad ng di ko pala napakita sa inyo. Tulad din ng sinabi sa balita, mga kotsero, may penalty sa magkakanlong sa kanya. Warrant. At saka magiging legal justification na naman ito para to search in and all properties of Pastor Kibuloy. Ayaw po nating humantong sa ganyan po yung mga posibilidad. Kusan na po nilang isurrender itong mga baril po na ito. Paalala ng PNP, may apela man o wala, immediately executory ang utos ng PNP chief. Hindi pa rin naaaresto ng mga otoridad si Kibuloy. At hinala ng PNP, posibleng may nagkakanlong sa kanya. Yun. Babala ng pulisya, mananagot sa batas ang mga tumutulong sa kanya. We have to also understand na yung subject po ng warrants of arrest na ito also has a vast resources na nagagamit din po niya sa kanyang pagtatago. Humingi na rin ang mga prosecutor ng whole departure order laban kay Kibuloy. So once you have a respondent or an accused that is a flight risk, especially given the resources that this person has, then the prosecutors are very diligent in making sure that that doesn't happen. No, that the accused is able to leave the country without actually facing the allegations in the proper forum. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24. Dapat talaga, meron ng again, mga kotsero, kailangan meron na talagang mag-issue ng reward. Hindi mag-work yung tatakutin nyo na kapag may nagkakanlong sa kanya, mananagutin. Hindi mag-uubra yun. Lalo itatago yan. Bakit? Walang kapalit na maganda eh. Isusugal ko yung buhay ko para sa wala? Dahil lang takot ako? Pilipino pa ba? Wala kasing incentive eh. Bakit mo kasi isusugal ang buhay mo tsaka hanap buhay mo? Siyempre, si Kibulok yung hanap buhay nila eh. Ba't may susuko yun nang walang kapalit? Basic lang yun, basic. Kung gusto nyo wag nyo daanin sa kung sino man yung nagkakanlong, etc., etc. No. Offeran nyo, 5M. Basta mahuli namin using your info. 5M. Magawin yung tax-free para buong 5M. Kaso, ang problema dyan, kung ang nagkakanlong sa kanya isang malakas na pamilya. Yun ang mas matindi. Paano nyo pa iikutin ang politika nun? Hindi ko na nga sabihin kung sino. Kasi wala naman tayong ebidensya na isang maimpluwensyang pamilya ang nagkakanlong. Hindi natin alam. Ako lang, I'm just, conjectures, critical thinking. Yun. Paano pag gano'n ang sitwasyon? Anong gagawin ng PNP? Anong gagawin ng NBI? Diba? Anong gagawin ng ating law enforcement? Pag may isang ma-impluwensyang pamilya ang humaharang at nagkakanlong kay Kibulok. So parang kung gano'n ang sitwasyon, na yan, test of wills na yan. Sino ang mas matapang sa atin dalawa? Gobyerno o pamilya? Pamilyang to. Labasan na ng tapang yan. But anyway, again, ang wish ko lang sa birthday ni Kibulok, dahil nag-birthday siya kahapon, ang wish ko lang para kay Kibulok ay manlaban siya. So mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Boy! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas
maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?